Yung part ng ayuda ay play money na binigay ng gobyerno ni Bangag. Hinahaluan, ulit-ulitan, e-echo nyo to, inaluan ng peking pera or play money. So meron sa atin na nag-message na nasunugan sa Nia Road noong March 5. Remember, dyan sa Quezon City? May nasunugan, sino sa inyo, baka isa sa inyo ay biktima. So nagkaroon ng mga paayuda. So May 21, may nag-message sa atin na ilan sa mga nakatanggap ng ayuda ay play money ang binigay or hinaluan ng play money. Kaya nga sabi ko, hindi lang kasi natin mabigay yung buong pangalan or yung tamang, yung taong, dalawang tao actually, ang nag-report sa atin dahil tinakot sila ng mga kapulisan. Ito ang malupit na katotohanan na nangyayari sa inyo. Ang nangyari ay may ayuda, may payout para sa mga nasunugan dyan sa Nia Road sa Quezon City. Ang mga nakatanggap, okay, mga nasunugan, syempre, 16,000 pesos ang natanggap nila. Hindi ko lang alam kung yung 16,000 pesos ba ito per person, per family, or pag pinagsama-sama na. Dahil natatakot yung nag-report sa atin. Ang nangyari, mayroon siyang video na sinend sa akin, pero hindi ko siya pwedeng tingnan natin kung pwede natin ipakita. Kasi baka ma-identify at mabalikan yung tao dahil tinakot na sila. So dito binibilang yung sa video na ito na shinare sa atin, binibilang yung kanyang ayuda na binigay ng gobyerno ni Bangag. O di ba? Pasalamat ang ating mga kababayan dahil ang press release nila ay ito. I think pwede natin ipakita. So ito yon, okay? Binibilang yung pera. Okay? Yan, binibilang. So ngayon, habang binibilang nila yung pera, napagmataan, right? Na ang part of yung ibang 1 2 3 4 5. Yung ibang pera na binigay ay may nakalagay na play money. Hindi kaagad nila nakita. So ito yung picture. Ayan. Okay? Then, alright, lakayan ko lang. May nakasulat na play money. Nakita nyo yan? Kaya kawawa talaga yung ating mga kababayan. Hindi ko lang alam kung ilan ang nabiktima, kaya kailangan ninyong malaman, okay? Ang senaryo na migay ng perang ayuda ang gobyernong Bangag, di ba? Clap, 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 pakpakan natin, namigay ng ayuda. Pero yung laman ng sobre, part ng pera, ang iba, yung 3,000 nila, ang 3,000 ng pera nila is play money, yung iba may 5, yung iba 6. Yun ang na-report sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-report sila sa police station. Ngayon ang nangyari dito, so nag-report sila sa police. Ngayon ang nangyari, tinakot po kami tinakot daw sila ng mga police. Nakakasuhan sila kapag magdedemanda. So nakipag-areglo na lang sila. So ano ibig sabihin nito? Kasabwat ba ito mga police? Di ba? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Kasabwat ba ang mga pulis sa ginagawa nila? Dahil nagreklamo sila na supposedly, itong mga pulis na ito, mga kababayan, ay tulungan nila ang ating mga kababayan na nag-report na yung part ng ayuda ay play money na binigay ng gobyerno ni Bangag diyan sa Nia Road. At ang payout daw ay naganap sa Quezon City Circle. Hayop tong mga pulis na ito, kung sino man yon, dahil hindi ko alam, baka kasabwat. At tinakot daw sila na kapag sila ay nagreklamo at nag-ingay pa, ay babalikan sila. Okay? Kaya natatakot din yung mga nag-report sa atin. Or babalik ta rin na sila ay nagpapakalat ng counterfeit money. Kung babalikan ninyo, mga kababayan, noong si Matibag ay kinwestiyon ni Guanzon, di ba? Ni Commissioner Guanzon. Doon sa ipinalabas nila na mark money or money na ginamit nila sa entrapment dito kay Mabanta. Ang nangyari doon, mga palangga, di ba sabi nila, hindi naman totoo yun. Budol money yun. Pinagawa namin sa rekto. Maganda ang pagkagawa. Hanggang ngayon, hindi pa napaparusahan si Matibag dyan, di ba?
Hanggang ngayon wala, kasi wala namang magpaparusa kasi nga under martial law tayo. Ngayon ang question natin dito, eto ba ang ginagawa ng administrasyong bangag na nasunugan na nga, biktima na nga ang ating mga kababayan, bibigyan pa ng peking pera? May biktima. Nagreklamo sila, pero ang sabi ng polis, huwag kayong magreklamo or else babaliktarin namin kayo. So, kasabot ba ang mga polis? Kawawa yung ating mga kababayan. Kasi nag-falsificate sila. Ang DSWD ang managot dapat. Kasi kung ito'y may imbestigahan, dahil ako naniniwala ako dito sa mga biktima, hindi naman magsisend ito, kaluluoy, kawawa talaga. Magsisend sila ng ganitong mga video at pictures. Kaya naman nakalagay play money, yung iba naman daw totoong pera. Nahaluan lang. So, ibig bang sabihin, yung mga ayuda na supposedly, hindi natin alam kung sino yung mga namumuno. Ay, well, alam natin. Yung mga kamag-anak, di ba? Andyan si Monina. Kay Romualdez sa DSWD. Andyan si Gatchalian. Alam ba nila ito? Sino ang mga kasabwat? Bakit hinahaluan nila ng peking pera ang binibigay nilang ayuda? Ninanakaw ba nila yung kumbaga, let's say for example, 20 million yung ipamimigay. Yung 10 million o 5 million ang ihahalo nila na fake. Kasi nga naman, kung ikaw ay ordinaryong citizen, at tulad niya, nagreklamo ka, tinakot ka, nanghingi ka na nga lang ng ayuda, di ba? Nagmakaawa ka doon, pumila ka dahil nasunugan ka o nagutom ka. Do you think may kakayahan pa ang ordinaryong citizen, ang ordinaryong Pilipino na magreklamo, mag-hire ng abogado? Yes. Baka nga galing sa rekto. Mga kababayan, may mga taong nagdulog sa atin. Nag-report sila sa pulisya, sa halip ay tinakot pa sila. Na wag na kayo magreklamo. Then ang ebidensya, actually wala na sa kanila. Pero may pictures, may videos, dahil kinuha na ng mga polis, dahil babalik ta rin sila. So grave threats, pananakot. Ganun naman sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, mamamatay na lang ba kayong ini-intimidate kayo ng mga nasa otoridad, ng mga nasa gobyerno? O wag ka na magreklamo, tangina, ganyan-ganyan. O, kasi ang tingin sa inyo maliliit o maliit. Ang tingin sa inyo patay gutom, pumipila nga kasi sa ayuda. Katulad ng ating mga kawawang drivers ngayon, di ba? Na pumipila. So ngayon, imbis na tulungan ng mga pulis, mga kababayan, ayon sa na-report sa atin, ay tinatakot pa. Of course, wala tayong aasahan sa National Bureau of Investigation, sa NBI, kasi nga isa ng sindikato, isa ng undeclared martial law, sabi nga ni Baste, at sabi natin paulit-ulit na yan, na ang nangyayari sa Pilipinas ay talagang papunta na kayo sa impyerno. Actually, nasa impyerno na kayo eh. Kasi kung tutuusin, kung matino ang ating mga kapulisan, which is mga kasabwat din ng bangag administration na yan, kukunin niya, i-report niya, o sige, re-refer kita kasi wala ka pang abogado, tatawag tayo sa PAO. Okay, kailangan ma-raise ang issue na ito. Saan itong payout na ito? For sure, dapat iimbestigahan saan District 1, District 2, District 3, saang lamesa ito na nabigyan ka ng ayuda. Saan nag-distribute? Sa circle ba? I-verify kung sa circle o sa wherever, di ba? So yan, mga kababayan. I-verify niya kung itong taong ba ito si Pedro na nagrereklamo na totoo ba nakalista siya doon sa ayuda list para malaman kung siya ba talaga illegitimate yung nagrereklamo. Ngayon, ang ginawa, imbis na imbestigahan, ayun, wag na kayo magreklamo kasi babalik ta rin kayo o kayo makukulong. Siyempre, ikaw pobre espiritu, mga kababayan. Hinaras ka ng mga pulis, mga putang ina, Diyos ko po. Ano gagawin natin ngayon, mga kababayan? Ano gagawin nyo? Fake money. Ayan, sana meron ditong nanonood. Kayo ba ay biktima ng ganitong klaseng modus ng bangag administration? Kawawa talaga yung tao. Wala ka nang, kaya ka nga pumila dahil pobre ka eh. Wala kang kapasidad na magreklamo, mag-hire ng lawyer. Kaya nga dapat ang gobyerno ang tumutulong sa'yo. Pero ang gobyerno mismo ni Bangag Jr. ang nambiktima. Hinahaluan, ulit-ulit na e-echo nyo to, inaluan ng peking pera or play money na mula sa Rectom na maari ito yung print ni Matibag ng NBI, ni Bangag Administration, para gamitin doon daw sa entrapment ni Mabanta. Saan hanggang kailan to, mga kababayan? Hanggang kailan kayo? Pati ang nagbigay, ayuda kawatan, sabi ni Diding. Hindi nga natin alam kasi dapat nga iimbestigahan. Pwede kasi yung mga staff ng DSWD, di ba? Yung mga naglalagay sa sobre, baka nagpagawa dahil narinig niya kay Matibag,
Alright, narinig kay Matibag, ay maganda pala may pagawaan pala dun sa Recto, eh, alam naman natin kapiki-pikian yan sa Recto, 'di ba? So magpagawa nga ako ng worth 100,000 para papalitan ko, iipitan ko ng ganito, ganyan. Puwede kasing gano'n or kakilala niya yung pulis, mga pulis do'n, "Uy, 'pag may nagrereklamo, takutin mo na lang, kasi baka para hindi tayo ma-booking." Ayun na nga, kaya hindi na imbestigahan kasi natakot ang mga kawawang pobre. So shout out diyan sa mga nakatanggap ng ayuda. Kayo po ba ay nabiktima ng ganito? Mag-message kayo, mag-email kayo at kailangan ninyong mag-ingay, kailangan ninyong manindigan mga kababayan. At dito ang email natin, ayan, mag-email kayo diyan or mag-message kayo sa Boljakan sa ating Facebook. Ganito po katarantado ang gobyerno, Bangag Administration.